Kung nandito ka sa video na to, I'm sure meron ka ng idea at alam mo na pwede tayong kumita dito sa crypto, lalo na dito sa futures trading. Pero hindi mo alam kung paano to gawin. In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumikita sa futures trading, ano ang pinagkaiba nito sa spot, paano mag-deposit, paano mag-withdraw, ano ang tamang platform or pinakamadaling platform gamitin as a beginner. Siyempre, as beginner, kailangan gagamitin natin yung platform na pinakamadali. And I'm gonna be teaching you ano yung mga terms na ginagamit like SL, TP, margin, leverage. I-discuss natin yun isa-isa. Kung paano mag-open and mag-close ng trade at paano tayo pwedeng kumita ng extra income dito sa futures trading. Let's go! Paano nga ba kumikita sa futures trading? Ganito kasi yan guys. Kumpara sa spot kasi, kumikita tayo doon by buying and selling. Kung titingnan nyo tong last video natin dito sa flash ko sa screen, ito yung tinatawag nating investing. Halimbawa sa Bitcoin, bibili tayo ng Bitcoin sa mababang price. Pag tumaas na yung price niya, ibibenta natin siya pagdating ng mahabang time. Kasi matagal tumaas ang presyo ng Bitcoin or iba pang crypto. Spot kasi is for the long term guys. Kumbaga, bibili tayo ng Bitcoin ngayon, tapos ibebenta natin siya after 10 years. Ang futures naman is for the short term trading. Pwede tayong kumita sa maliit lang na price movement. Ang kagandahan dito sa futures is pwede tayong kumita kahit pabagsak yung market, kahit pabagsak yung price. Sa futures is wala tayong binibiling asset. Hindi tayo nag-i-invest. Kumbaga, ang pinakamagandang term dito is hinuhulaan natin yung price movement sa future. Kaya futures ang tawag sa kanya or derivatives. I-analyze natin yung charts at gagawa tayo ng prediction kung ano ang magiging price movement. Tapos doon tayo kikita. Halimbawa, tumingin tayo sa chart. Ito na papasok yung maglalagay tayo ng trend line, ng indicators, and kung ano pang technical strategies. Kung wala ka pang idea kung paano mag-technical analysis, yung basics ng technical analysis, paano magbasa ng charts, ito yung last kong upload na video about candlesticks, trend lines. I'll be uploading din mas marami pang tutorials about technical analysis and trading. Yeah, halimbawa, ang Bitcoin is 5 pesos ngayon. Based on our technical analysis, nakita natin na possible or there's a possibility na ang Bitcoin is tataas bukas. Based doon sa prediction natin, magpe-place tayo ngayon ng trade which is the buy trade or long position na tinatawag. We will buy low and we will sell high. Let's say, buy tayo ngayon sa 5 pesos. Bukas, naging 8 pesos na yung Bitcoin. Doon sa price movement na yon, from 5 pesos to 8 pesos, is kumita tayo ng 3 pesos in just one day. Parang ganun yung nangyari. Ang kagandahan dito sa futures trading guys, kahit pabagsak ang market, pwede mo rin pagkakitaan. Let's say, ang analysis natin is ang Bitcoin is mukha siyang pababa. Pwede rin tayo ngayon mag-place ng sell short na trade. Magbebenta tayo sa taas. Short naman ang tawag doon pag sa futures. Halimbawa, ang Bitcoin is 8 pesos ngayon. Kunyari lang para lang madaling intindihin. 8 pesos ang Bitcoin ngayon. Based sa technical analysis natin, nakita natin na bukas ang Bitcoin is bababa ang presyo. Nag-place tayo ng sell short ngayon. Kinabukasan, ang Bitcoin is naging 2 pesos na lang. So, in that price movement, from 8 pesos to 2 pesos, that's 6 pesos. Ibig sabihin, kumita tayo ngayon ng 6 pesos in one day. Parang ganun yung concept ng futures trading, guys. Pagkakakitaan natin yung price movement in a short period of time. Dito sa futures, guys, merong tinatawag na leverage. Kung nakikita nyo, mga traders, ang laki ng kinikita nila. Bawat trading platform is nag-o-offer sila ng leverage. Ang leverage, guys, is, halimbawa lang ang puhunan ko lang is $10. Kumbaga, papautangin ka ng crypto platform or kung saan ka man nag-trade ng up to 100x or 100 times. Yung iba 125 times. Umaabot yan hanggang 300 times ng capital mo. Halimbawa, $10 lang pera ko. Meron tayong option sa platform na magkaroon ng 100x leverage. Ibig sabihin, every time we place or enter a trade, pwedeng 100x yung magiging buying power mo. Kagaya ng example natin kanina, 5 pesos, doon tayo nag-place ng trade and dumaas yung price, naging 8 pesos. So yung kanina, walang leverage, kumita tayo ng 3 pesos. From 5 to 8 pesos, kumita tayo ng 3 pesos. Ngayon, kung nilagyan natin ng leverage yon at nag-place tayo ng trade doon sa 5 pesos Bitcoin kanina, worth $10 with 100 times leverage, same scenario. Yung 5 pesos Bitcoin naging 8 pesos. 3 pesos price difference. Ang kagandahan sa leverage guys is nag-times 100 din yung kikitain mo. So kanina, walang leverage, kumita tayo ng 3 pesos. Ngayon, may leverage, yung 3 pesos times 100 yun. Same scenario, pero nilagyan natin ng leverage. Yung 3 pesos natin, naging 300 pesos kasi times 100 eh. Ganun yung kagandahan ng leverage guys. Nagmumultiply yung capital mo, kaya
Pag tumama yung trade mo, nagmo-multiply din ngayon yung profit mo or yung kikitain mo. Downside naman dito sa leverage, guys. Halimbawa, nagkamali tayo ng trade. Akala natin tataas yung price, pero bumagsak siya. Pag namali ka ng trade, multiplied din yung magiging losses mo. Kaya lagi kong ilang ina-advise kung mag-start tayo ng futures trading, kailangan ilagay mo lang dito or gamitin mo lang dito sa futures trading yung extra money mo lang. This is a risky type of trading, futures. Kasi meron tong leverage eh. Meron din tayong option na, di ba, ang capital natin is $10 lang. Meron din tayong option na hindi lahat ng $10 is ilalagay natin sa trade. Pwedeng ang gamitin lang natin is $2 lang, $3 lang. Depende yun sa gusto mong trade. Ayun naman yung tinatawag nating margin. Ito yung mga common terms na ginagamit sa trading. Ibig sabihin, gusto mo lang na margin is $2. Tapos, ang leverage na gusto mo is 100 times. So, magiging $200 ngayon yung buying power mo. Kapag nag-open tayo ng buy trade, worth $200 na ngayon yung mabibili mo. Pero ang nagamit mo lang is $2 lang. The more na mataas yung leverage na ginagamit natin, guys, mas nagiging risky yung trade natin. Safest is 10x below lang muna. Tapos, habang nakakabisado mo na or nagkakaroon ka na ng experience sa trading, tsaka mo na ngayon i-increase yung size or yung leverage mo. Nagiging risky ang ginagawa natin kapag hindi natin alam ang mga ginagawa natin. Ganon din sa trade. Pag hindi mo pa kabisado yung mga bagay dito, tapos sinasagad mo na lahat yung leverage, sinasagad mo yung margin. Pag nagkamali ka doon, ubos agad yung pera mo. May idea na tayo kung paano makita sa futures trading. Anong platform ang magandang gamitin? Based on my experience, sa dami ng platform na na-try ko na rin, para sa akin, itong OKX ang pinakamadaling gamitin para sa newbie. Ito talaga yung nire-recommend ko kasi madali siyang gamitin lalo sa phone. Bilis yung app, mabilis din dito sa desktop. Kung wala ka pang account dito sa OKX, sign up in my link. Nasa description yan. Para meron kang makukuha USDT rewards na pwede mong pang trade or pang practice sa trades. Okay, gusto kong matry kung paano yung trading sa totoong pera. Ang tanong ngayon, paano nga ba magka-cash in dito sa or magdi-deposit dito sa trading platform? Ang pinakamadaling way to deposit and to withdraw is by P2P trading. So punta ka lang dito sa Buy Crypto, click mo tong P2P trading. Ang ginagamit palagi dito sa trading platform is USDT. Ito yung crypto version ng US dollar. So ang value niya is tied lang sa USD. 1:1. Dahil international trading platform tong gamit natin, walang way to directly trade gamit ang peso to trade crypto. Wala, kailangan crypto to crypto. Para makapag-trade tayo, bibili tayo ng crypto dito sa P2P trading, which is bibili tayo ng USDT or yung crypto version ng US dollar. Bibili tayo ngayon gamit ang peso sa ibang tao, kaya P2P. Pwede kang gumamit dito ng payment methods like GCash, online banks, lahat ng online banks meron dito. Pili ka lang ng mga sellers dyan, like kalimbawa ito si AGMT. Click mo lang yung buy. Ang sistema dyan is ilalagay mo kung magkano yung gusto mong bilhin na yung worth ng USDT. Tapos, sasend mo yung pera doon sa GCash niya. Once ma-receive niya yun, i-release niya na ngayon yung USDT sa account mo. Sa withdraw naman, ganun din. Magsisell ka. Baliktad lang. Comment ka below, type mo P2P. And gagawin ko to ng detailed video kung paano siya gamitin. Halimbawa, nakapag-buy na tayo ng USDT. Meron na yan dito. Pumasok na sa assets. Makikita mo na yung sa assets. Meron kang USDT. Punta na ngayon tayo dito sa trade. Sa futures, click mo yan. Dito mo rin makikita lahat ng pwede mong i-trade na crypto. I-recommend ko lang na mag-focus lang muna tayo sa isa, which is the Bitcoin, para hindi tayo nalilito. Tapos tsaka na lang tayo mag-discover ng iba pang mga crypto na pwedeng i-trade. Dito ngayon papasok yung technical analysis natin. Meron akong detailed video na in-upload last time kung paano magbasa itong chart. Click mo lang yung link sa description or dito sa video. So, nandito tayo sa 1 hour time frame, guys. Let's say gumawa tayo ng trend line dito para magkaroon tayo ng basis. Sobrang daming strategies na pwedeng gamitin para makapag-predict tayo ng price movement. So ito, let's say, gamit tayo ng trend line ngayon. Isang strategy lang. Kung gusto mo matutunan kung paano gumamit ng trend line, click mo tong video. Nasa description yung link or dito sa video somewhere para matutunan mo kung paano detailed na gumawa ng trend line. Let's say, may nakita tayo ditong uptrend, tapos gawa rin tayo ng zone. Ayan, or support zone and resistance zone. Sa mga next videos, i-discuss ko rin to, guys, para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-technical analysis, ano yung mga strategies na gagamitin. Nag-decide tayo na pataas na ang price. So, mag-open tayo ngayon ng trade. Punta ka ngayon dito sa limit and market. Doon muna tayo sa market. Market order yon. Pag nag-place tayo ng trade, tapos market, mag-open yung trade natin sa market price or current price. Ang current price ngayon is ito, makikita mo dito. 71
1,182. So, ibig sabihin, pag nag-place tayo ng trade sa market or market price, dyan ngayon mag-open yung trade natin sa market price. Ang limit order naman is magsaset tayo dito ng price. Halimbawa, gusto natin dito tayo mag-entry sa around 70,000 sa baba pa. So, pwede mo ngayon iset dito yung 70,000 or magkano ang presyo ang gusto mo. Ngayon, pag nag-hit doon yung price, let's say naging 70k siya, saka ngayon mag-open yung trade mo automatically. Kung makikita nyo dito guys, ito yung X, merong X. Ito yung leverage. Pwede ka mag-select dyan up to 100 times 75.50. Pero ang recommend ko nga lang is 10x lang muna. Dito sa amount, dito mo ngayon ipi-place yung margin mo. $10 lang yung gusto kong gamitin sa trade na to. Yung $10 na yun, i-multiply mo ngayon sa 10x. So 10 times 10, that's 100. So, lagay mo ngayon dito is 100. Para pag nag-open tong trade na to, ang margin lang na gagamitin sa'yo is $10. Click natin yung buy or long. Ngayon, makikita mo na yun dito sa open positions. Yung PNL, profit and loss. Kung green yan, ibig sabihin, kumikita na yung trade mo. Makukuha mo lang yung PNL na yan kapag kin-close mo na yung trade. But kapag nag-red naman yan, ibig sabihin bumabagsak yung price and naglo-loss yung trade mo. Makikita mo dito yung entry price. Ito yung market price kanina. Diyan tayo pumasok ng trade. Dito makikita mo rin yung liquidation price mo. Ito, estimated liquidation price. Ibig sabihin, pag nag-hit dyan yung price sa 58,763, pag nag-hit dyan yung price, doon yung sa baba eh. Ito 56 sa pinakababa pa yun. Pag nag-hit doon yung price, ubos na yung pera mo. Kung makikita nyo dito yung cross, ito yung margin mode na tinatawag. Pag cross, pag nag-open tayo ng trade, $10 lang yung sinelect natin as margin, nagkamali itong trade at bumagsak, pwede niyang gamitin reserve margin yung nasa wallet mo. Yung hindi mo nilagay na margin, pwede niyang gamitin. That is risky kasi pag namali ka, damay pati yung nasa wallet mo. Sa isolated naman, is kung ano lang yung nilagay mo na margin, yun lang yung mauubos sa'yo once na nag-hit yung liquidation price. So in this case, kung nilagay natin siya as isolated bago siya i-open, pag nag-hit yung liquidation price, yung $10 lang na margin, yun lang yung mauubos pag namali tayo. Hindi madadamay yung nasa wallet. So dahil bago kayo sa futures trading guys, ang recommend ko lang muna is use the isolated margin. Para kung ano lang inilagay nating margin, yun lang yung mauubos pag nagkamali. TP, ibig sabihin yan, take profit. And yung SL naman is yung stop loss. Diba meron tayong liquidation price. Pag nag-hit yung liquidation price, ubos na yung $10 mo nun. Ubos na yung nilagay mo. Ang goal natin kasi is bago pa mag-hit doon sa liquidation price, kailangan ikakat na natin yung loss or i-stop na natin yung loss. Pag ang trade mo is bumagsak, ang expected natin is pataas eh. Tapos nakita mo dito, ang loss mo ngayon is $2 na. Pwede na tayo doon mag-cut ng loss. Either pwede mong i-manually close yung trade. I-click mo lang dito, market close, close all. Stop loss na ang tawag doon. Kasi pinigilan na natin yung loss. Imbis na malos tayo ng $10, $2 na lang. Kasi mali na tayo eh. I-cut na natin doon. Kasi mas maging malala pa yung trade at mas malaki yung maging loss. Yun yung purpose ng stop loss guys. Kasi sa trading, namamali pa rin talaga tayo eh. Ang pinaka-goal natin dito is controlin yung losses. Imbis na malos tayo ng $10, mas okay malos tayo ng $2. Parang ganoon yung concept niya eh. Ngayon, kung hindi mo siya manually close, pwede mo ngayon iset dito sa TP or SL. Let's say, halimbawa, ang nasa base analysis natin, pag nag-hit ang price sa 69,000, bagsak na yon, talo na tayo doon, invalid na yung trade at hindi na siya tataas. Ibig sabihin, pabagsak na yon. Kung nag-hit dito yung price, bumagsak ganyan, no? Bumagsak siya dyan. So, pwede tayo ngayon mag-place ng stop loss dito sa 69,000. Click mo lang tong position TP and SL, add. Entire position, click mo yan. Tapos, lagay ka lang dito ng stop loss, which is doon sa sinet natin kanina na 69,000. Lagay mo yung 69,000. 69,000. May kita mo dito pag naglagay ka ng price. Kung magkano ngayon yung magiging loss mo, may kita mo dito. Ayan o. Sabi sabihin, pag nag-hit sa 69,000 yung price, mababawasan yan ng $2. Minus 2. Kukontrolin natin dito yung losses eh. Hindi dapat tayo maglo-loss ng malaki. Ang goal natin dapat is, pag nagkamali tayo, maliit lang yung loss natin. Confirm. Automatically, pag nag-hit yung price sa 69k, cut na yung loss and bawas tayo ng maliit. Hilagi mindset nyo guys, nabawasan tayo ng $2. Okay lang yon. Kaysa mabawasan tayo ng $10 doon sa liquidation price, which is the 58k. Paano naman kung nangyari yung ina-expect natin na mangyayari, which is tumaas siya na sobra? Dito naman papasok yung TP or take profit. Halimbawa,
ang Bitcoin price is tumaas talaga. Tumaas, naging 70, yan, gagawin ganyan siya. Naging 73,000 or 74. Sarado na natin yung 75. Ibig sabihin nun, profit tayo nun, kikita tayo nun. It's either pwedeng i-manually close natin, pag nasa 75k na, click mo tong close all, manual close. Pero syempre, kung hindi natin nabantayan yung trade, tas nag-hit pala siya sa 75k, pwede naman natin i-set dito sa TP. Same lang, lagay mo lang dito yung sa trigger price, sa take profit, lagay mo dito yung price, so 75,000. Makikita mo naman dito yung profit mo. Ibig sabihin, pag nag-hit yung price sa 75,000, ang profit natin is magiging $3.8 or USDT. Ngayon, mas tumataas yung profit and loss natin, guys, pag tinataasan natin yung margin. Pero syempre, mas nagiging risky din yung trade pag tinaasan natin yung margin and or yung leverage. The more na tumataas yung potential profit mo, tumataas din yung potential loss. Kaya dapat balance lang tayo dito sa trading. Laytan lang muna natin yung margin at leverage para lang muna magkaroon tayo ng idea kung paano nag-work yung mga bagay-bagay. And ayun lang. That's it. Ganun lang kasimple. Meron na tayong trade. Pag nag-hit yung TP, profit tayo. Pag nag-hit yung SL, loss tayo. Pero that is a controlled loss. Ganun lang kasimple mag-open and close ng trades. Pinakamahirap or pinakamaraming aaralin dito, guys, is yung technical analysis or yung pagbabasa ng charts, pagpipredict ng price, pag saan yung tamang stop loss, saan yung tamang TP. Kung gusto mo ng pinaka-detailed kung paano magbasa ng chart, pwede kang sumali dito sa MaxLiv Elite course. Dito ituturo ko sa yung pinaka-effective strategies na ginagamit ko sa lahat ng trades ko. Proven na rin sa lahat ng MaxLiv students natin. Click mo lang yung link para makasali ka sa MaxLiv Elite. Meron kayong tanong, guys, or meron kayong suggestion kung ano yung maganda natin pag-usapan for our next videos, i-comment nyo lang below. Kung natuto ka in this video, consider liking the video. Mag-subscribe ka na rin para una ka whenever I upload videos. Join ka na rin sa MaxLiv Facebook group to get more trading contents and mag-guide ka rin namin sa trading journey mo. Follow mo na rin ako sa Facebook, which is lahat ng links is nasa baba. Click mo lang yan. I'll see you in the next video.